Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR! Dear MOR, magandang tanghali, Popoy at Bea, pati na rin sa mga avid listeners ng Dear MOR. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Glenda, 26 years old at nagtatrabaho bilang operator sa isang electronics company. Ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa inyo na isa akong tomboy. Ako yung uri ng tomboy na kilos lalaki, pormang lalaki, at gupit lalaki. Elementary pa lamang ako ay alam kong iba ako sa mga kalaro kong babae. Iba rin ang gusto ko pagdating sa pananamit at sa style ng buhok. Nung mag-high school na nga ako, dito ko na mas nakilala pa ang sarili ko. Lalo na nung makapasok nga ako bilang isang volleyball player sa varsity ng school namin. Dito ko rin unang naranasan na magkaroon ng karelasyong babae. Ka-teammate ko siya at mag-best friends ang turingan namin hanggang sa inamin ko na sa kanya na hindi na lang isang kaibigan ang pagtingin ko sa kanya. Inilihim namin, Popoy at Bea, ang aming relasyon para na rin umiwas sa mapanghusgang lipunan. Madami kaming pagsubok na pinagdaanan. Sa isang technical school ako nagpatuloy ng pag-aaral samantalang nag-college naman siya sa isang magandang university. At dito na nga unti-unti nagkaroon ng problema ang relasyon namin. Naging masyado akong selosa dahil ipinararamdam niya sa akin na okay lang kahit na wala ako sa tabi niya. Hanggang sa lumala na nga ng lumala ang mga awayan namin. At isang araw nga ay napuno na kami pareho at natapos ang 6 na taong relasyon namin ng girlfriend ko. Sobrang nasaktan ako doon, Popoy at Bea. Ilang beses din akong nakipagbalikan pero hindi na talaga ma-workout. Sinubukan kong makipag-date pero ang hirap humanap ng babaeng tanggap ako bilang ako. Minsan nga ay nawawalan na ako ng pag-asa. Siguro nga, totoo din yung sinasabi ng iba na hindi para sa lahat ang pagmamahal. Uy, Glenda, halika pasok ka, kain ka. Bakit naman kasi ngayon ka lang? Muntik ka patuloy maubusan ng Shanghai. Buti na lang na ipagtabi kita. Umuwi pa kasi akong bahay kasi ang totoo niyan, nalimutan kong bitbitin kanina tong regalo ko para sa'yo. Oh, happy birthday. Ikaw naman, nag-abala ka pa. Pero salamat dito, ha? O, plato mo. Kuha ka na lang ng pansit dyan. Kukunin ko lang sa kusina yung Shanghai. Oh, sige. Ay, wala nang baso. Ano ba yan? Nakukuha pa naman ako. Saan kaya si Ana? Parang matanong kung nasa ibang plastic cups. Nasa kusina, may kinukuha lang. Ay, ganun ba? Sige, puntahan ko na lang doon. Thanks. O, Rachel, saan ka pupunta? Pupuntahan sana kita sa kusina kasi wala ka ng plastic cups dito sa mesa. Ay, ganun ba? Sige, maglalabas ako mamaya. O, Glenda, ito na yung Shanghai na tinabi ko para sa'yo. Salamat. Oy, Ana, sabi mo kanina ubos na yung Shanghai. Sana all pinagtatabi ng Shanghai. Baliw ka talaga. Gusto mo ba? Sa'yo na lang, oh. Ay nako, Glenda, wag mo nang pansinin yung sinabi ni Rachel. Kanina pa yan talaga namapak ng Shanghai. Mapang-asar lang talaga yan. Oy, kahit mapang-asar ako, mabait naman ako, no? We, saan banda? Ang kulit mo talaga, Rachel. Di tuloy makapag-concentrate tong si Glenda sa pagkuha ng pagkain. Hindi, okay lang ako. Ikaw naman kasi, Ana. Kung pinapakilala mo sa akin yung kaibigan mo, edi sana ako muna bahala sa kanya habang busy kasi ibang mga bisita. Oo na. Glenda, si Rachel, kababata ko yan. Mabait naman yan kahit maingay. Hindi ako maingay ha. Sadyang masaya lang talaga akong kasama. Anyways,
Rachel, si Glenda. Katrabaho ko dati at isa sa pinakamabait kong kaibigan. Hi! Nice meeting you. Hello. Nako, Glenda, huwag ka masyadong maging mahiyain dyan kay Rachel. Alam mo, buti pa, doon ka na maupo sa may lamesa namin para naman may makakwentuhan ka. Oo nga, Glenda. At mag-aasikaso muna ako rito, ha? Rachel, ikaw na muna bahala kay Glenda. Oo na. Tara, doon tayo. O, upo ka dyan. Salamat. Umiinom ka ba? Oo, pero hindi ako malakas sa inuman eh. Ay, ganun. Eh di pag nag-one-on-one pala tayo, baka nakakadalawang shot ka palang tulog ka na. Ganun na nga. So, matagal na kayong magkakilala ni Ana? Siguro mga 3 years na rin. Mahihain ka ba talaga? Ha? Wala lang kasi, alam mo yun, isang tanong, isang sagot ka eh. Anyways, alam ko na. Hahabaan ko na lang yung tanong para wala kang choice kundi habaan yung sagot. Sige, ikaw ang bahala. So, paano kayo nagkakilala ni Ana? Kasi ninang siya nung pamangkin ko. Tapos, ayun, naging magkaibigan na rin kami hanggang sa nalaman ko naghahanap siya ng work. Kaya sabi ko, mag-apply siya doon sa dati kong company. Kaya pala. Pero hindi mo naman siya niligawan. Ha? Sorry ang daldal ko na ba? Hindi. Hindi naman. Okay lang, medyo nagulat lang ako sa tanong mo. Sorry tinatry ko na naman kasing maging, alam mo yun, casual yung conversation natin. Pero if ayaw mo naman magkwento, sige, ako na lang muna mag-share. Actually, yan si Ana. Crush ko yan nung high school kami. Ang ganda kasi. Ha? Oo. Bakit parang gulat na gulat ka naman yata? Kasi, Hindi mo akalain na nagkaka-crush ako sa kapwa ko babae kasi mukha akong straight, no? oo. Ano ka ba? Magka-federasyon talaga tayo. Ganito lang ako manamit. Pang babae yung suot ko, pero na-attract din ako sa kapwa ko babae. Kahit sa lalaki. Bye ka. Siyempre, hindi na kita tatanungin kung lesbian ka kasi halata naman dyan sa gupit mong syete, pati dyan sa pormahan mong maluwag na t-shirt tsaka rubber shoes. Oo. O ngayon, alam mo na magkatribo tayo, kaya huwag ka mo na masyadong mahiya sa akin, ha? Sige. Ano ba yan? Mahiyain pa rin? Alam ko na, para maging exciting yung kwentuhan, pag-usapan natin yung love life. So, ilang months na kayo ng girlfriend mo? Ha? Wala akong girlfriend, no? Tagal na nga nung last relationship ko eh. Talaga? So, searching ka ngayon or healing? Sa ngayon, okay na ako. Naka-move on na pero hindi na ako naghahanap. Focus muna ako sa ibang bagay. Ayan, ganyan ang sagutan, mahaba. Feeling ko, marami ka pang kwento eh. Add kita para friends na rin tayo. Sige. Ayan yung account ko. Yan. Teka. O, ayan. Na-add na kita. Accept mo ako, ha? Sige. So, back to the topic. Matagal na ba kayo nung ex mo? Umabot din kami ng 6. Ana. Hay nako, hinahanap ka na ni na Art dun sa labas at hindi ka na raw nakabalik sa inuman. Ay, ganun ba? Ako, napasarap kasi yung kwentuhan namin ni Glenda. O siya, labas mo na ako, Glenda, ha? Nice meeting you nga pala. Nice meeting you rin. Year 2019 nang makilala ko si Rachel. Ang lakas ng dating niya at sobrang kakaiba siya, Popoy at Bea. Ang daldal nga niya pero masaya naman siyang kasama at sa totoo lang, maganda siya. Mahaba ang buhok, balingkinita ng katawan, akala ko talaga ay straight siya kaya nagulat ako nung sabihin niyang bisexual siya o nagkakagusto sa lalaki at sa kapwa babae. Naging mag-friends nga kami sa Facebook at naging magka-chat pa. Pero ilang linggo lang din na tumagal yun. Siguro, na-bore siya sa akin,
Kasi naman kung gaano siya kadaldal at kamasayahin, ganun naman ako kamahiyain. Hanggang sa naging taga-react na lamang ako sa My Day at posts niya sa Facebook. Mabilis na lumipas ang panahon at nagka-pandemic na nga. Hanggang last year nga, nakita ko sa post niya na naghahanap siya ng matitirhan na malapit sa lugar na inuupahan ko. Sakto namang may bakanting kwarto sa apartment kung saan ako nangungupahan. Kaya naman, nag-message ako sa kanya. Oh, Rachel, pasok ka. Ay, salamat. Akin na yung iba mong bag. Grabe, ang init sa labas. Pero buti na lang yung tricycle na nasakyan ko, hindi ako siningil ng mahal. Okay din pala tong bahay, no? Oo, okay dito. Maraming tindahan dyan sa labas, kaya marami kang mabibilhan ng daily needs mo. Gusto mo ba ng tubig o kape? Tubig na lang. Sige, teka, ikukuha kita. Maupo ka na muna dyan sa sofa. Ay, salamat. In fairness okay tong apartment mo O, tubig. Oo nga eh. Mamaya ipapakita ko sa iyo yung kwarto mo. Sige. Ang galing, no? Saktong-sakto yung mga pangyayari. Buti na lang umuwi ng Bicol yung ka-roommate mo at nabakante yung isang kwarto. Oo nga eh. Umuwi na kasi galing abroad yung boyfriend niya. Sabi niya magpapakasal na rin daw sila. Ayos Nga pala, baka hindi rin ako magtagal dito. Bakit naman? Kasi nga, yung branch ng pawn shop namin dito, ako muna yung magkakahera habang naka-maternity leave yung katrabaho ko. Pero siguro mga 3 to 4 months, babalik na rin siya. So, babalik na rin ako dun sa branch ko talaga na malapit sa bahay namin. Ganun ba? Pansamantala ka lang pala dito. Anyway, gusto mo na bang makita yung kwarto mo? Pwede rin naman para maayos ko na itong mga gamit ko. Good morning! O Rachel, ang aga mo naman magising. Good morning din. Sanay kasi talaga akong maaga magising. Kasi sa bahay ko, ako lang yung lagi nagluluto sa umaga. Kaya, eto, nagluto na ako ng sinangag, tapos itlog. May nakita nga pala akong meatloaf dyan. Prinito ko na rin okay lang ba? Ay, oo naman. O siya, maupo ka na dyan at kumain na tayo. Maghahain na ako. Wag na. Kakahiya naman. Ikaw na ang maupo at ako na maghahain. Ano ka ba? Okay lang yan. Sige na, maupo ka na dyan. Huwag ka na makulit. Ako nang bahala sa'yo. Sige na nga. O ayan, nilagyan na kita ng sinangag, tsaka ulam. Ito yung mainit mong tubig. Hindi ko kasi alam kung paano ka magtimpla ng kape mo eh. Sige, salamat. Ayos tong sinangag mo Ang sarap Talaga ba? Buti naman nagustuhan mo. Tamang-tama lang yung lasa ng bawang tsaka yung alat. Kaya siguro in love sa'yo yung boyfriend mo kasi ang galing mo magluto. Anong boyfriend? Boyfriend, as in karelasyon. Baliw! Alam ko ang ibig sabihin ng boyfriend. Ang ibig ko sabihin, anong boyfriend yung sinasabi mo dyan? Wala naman akong karelasyon ngayon. Talaga ba? Akala ko kasi yung laging nagre-react sa post mo na nagbigay sa'yo nung pinost mong bouquet boyfriend mo. Teka. Ini-stalk mo ba yung account ko? Hindi. Ano lang, lagi lang kasi akong
napapadaan sa newsfeed ko yung post mo. Nagkakataon lang na nakikita ko. Ang cute mo. Ha? Wala. Basta ang sinasabi ko sa'yo, wala akong boyfriend ngayon. Kaya open ako sa kahit sino gustong manigaw. Talaga? Oo naman. So ano, may balak ka ba? Anong balak? Wala. Ibig kong sabihin, baka may balak ka pang itanong tungkol sa love life ko. Kaya sige na, itanong mo na, go. Wala naman. Wala daw. Pero sige, mag-share na lang ako. Ngayon, single ako, pero gaya nga na sinabi ko, willing to meet new people of all ages, color, and gender. Mas marami na ikilala, mas marami na pagpipilian, di ba? At siguro, kagaya mo, focus muna ako sa pamilya ko. Ngayon kasi ako yung breadwinner eh. Talaga? Nagsarado kasi yung pinagtatrabahuhan ni Papa na factory simula nga nung nagka-pandemic. Binayaran naman sila, pero syempre hindi naman sapat yun sa gastusin namin sa bahay. At bilang matanda na si Papa, hindi na rin siya makakapag-apply sa ibang factory. Panganay ka ba? Oo, yung bunso kong kapatid nag-aaral pa ng college. So ako na muna yung sumasagot ng gastusin niya. Binilang ko ng laptop na hulugan, tsaka nagpakabit din ako ng internet para maka-attend siya ng online class. O ikaw naman magkwento, panganay ka din? Hindi. Bunso ako. Marami ba kayong magkakapatid? 3 lang. Alam mo ikaw, ang tipid mo talaga sumagot. Kasi Alam mo, para masarap yung kwentuhan, dapat dinudugtugan mo yung mga sagot mo. Like, ganito, 3 kami magkakapatid. Yung panganay may asawa na, tapos yung pangalawa nagtatrabaho na, kasama namin yung mama at papa sa bahay. Ganun. Ay, hala! Ganyan na ganyan nga yung sitwasyon namin. O talaga? Ang husay ko talaga, no? May samadam auring talaga ako. Papahula ka ba ng future mo? Mura lang singil ko, bahay at lupa lang. Kulit mo nga. O ano, tong makulit na tong araw-araw mong makakasama. Okay lang. Gusto ko nga yun. Ha? Ano yun? Wala. Sabi ko lang, mamaya sama ka sa akin. Mamalengke tayo para makapag-stock tayo ng foods. Baka mag-lockdown na naman eh. Rachel, nung una ko pa lamang siyang nakilala. Pero, nung nakasama ko na siya sa bahay, ay mas lalong lumalim yung pagtingin ko sa kanya. Nakakabuhay ng loob yung mga halakhak niya at nakaka-inspire yung pagiging para sa pamilya niya. Sa paglipas ng mga araw ay lalo akong na-attract kay Rachel at lagi ko siyang gustong makasama kaso kailangan niyang umuwi sa kanila kapag weekends. Kaya ang ginagawa ko minsan kapag panggabi ang shift ko ay nagre-request ako ng change shift para maging pang-umaga. Para nang sa ganun, pagka umuwi ako sa bahay ay makakasama ko pa siya. Madalas kaming manood ng movie at magkwentuhan. Ang bilis na lumipas ang panahon at 1 buwan na rin pala kaming magkasama ni Rachel. For the longest time, ngayon na lang ulit ako na-excite at sumaya ng ganito. Hanggang isang araw, Glenda? Glenda? Bakit? Uy, Glenda. Ano bang mag-aalas sa 1 ng gabi? Hindi ka pa nakabangon dyan? Di ba 6 to 6 yung pasok mo ngayon? Oo, babangon na. Uy, tika. Bakit ka ganyan? Masama ba pakiramdam mo? Hindi. Ay, nakahawakan ko yung noo mo. Uy. Oh, ang init mo ah. Naku, huwag ka na pumasok. Magpahinga ka na dyan. Kaya ko naman. Ay, naku, ang kulit mo ah. Huwag ka na nasabing pumasok eh. Okay. Sige. Yan na ba yung kaya daw? Halos mga tug ka na dyan. Teka nga, kukumutan pa kita.
Oh, yan. O, kumusta? Okay na ba yan? Oo, okay na to. Uminom ka na ba ng paracetamol? Hindi pa. Ganun ba? Teka. Ikukuha kita ng gamot ha, pati na rin tubig. Grabe, ano ba itong nangyayari sa akin? Sama ng pakiramdam ko O Glenda, bagong ka muna ulit. Papainuman kita ng gamot. Ito o. Inumin mo yan. O yan o, tubig o. Salamat, Rachel Wala yun, ano ka ba? Magpahinga ka lang dyan, tapos magluluto ako ng hapunan natin ha. Magsisinigang ako para may mainit kang sabaw. Wag na, mapapagod ka lang Kararating mo lang sa trabaho tapos aasikasuhin mo pa ako. Magpahinga ka na lang muna. Ano ka ba? Okay nga lang yun. Nag-aalala rin kasi ako Baka mamaya hindi pala simpleng lagnat to. Baka sintomas na to ng COVID tapos lapit ka pa ng lapit sa akin. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi naman siguro COVID yan. Feeling ko, nilalagnat ka kasi naambunan ka kahapon. Malay mo, nalamigan ka kaya nagkaganyan ka. Basta ipahinga mo na lang yan ha. Bukas wala na yan. Paano nga kung hindi to simpleng lagnat? Paano kung COVID tapos nahawa ka? Kung COVID man yan, ganun pa rin naman yung dapat mong gawin. Dapat mo pa rin yung ipahinga kasi wala naman talagang gamot para dun. Tsaka ano bang gusto mong gawin ko ha? Iwasan kita, pabayaan kita. Kasi baka... Ay naku Glenda, tigil-tigilan mo nga yan. Ang mabuti pa ang makinig ka sa sinasabi ko. Magpahinga ka dyan at ako na ang bahala sa lahat. O Glenda, akin na yung mga madudumi mong damit. Isasabay ko na sa labahin ko. Wag na, ako na maglalaban nun. Rest day ko naman ngayon tsaka bukas. Paano pag nabinat ka? Kagabi lang yung taas ng lagnat mo. Buti nga kayo ng umaga, umigi na yung pakiramdam mo Ang galing ng nurse ko Ang sarap pa magluto. Bolera? Ganito na lang, Rachel. Sabay na lang tayo maglaba bukas, total. Wala ka rin namang pasok. Pahinga na lang muna tayo ngayong araw. Sige. Pwede naman. Tuloy na lang natin yung pinapanood nating series. Yan, sige. Siya, maupo ka na dyan sa sofa. Ay, teka lang. Ako na magbubukas ng pinto. Po, ito na po yung order nyo. Salamat, kuya. Rachel, merienda natin. Ay, Nax! May pa-pizza si Mayor! Anong meron? Wala lang. Libre ko lang. Kasi inalagaan mo ako tapos umabsent ka pa para masamahan ako. Kaya, ayan, nagpa-deliver ako ng pizza. Alam kong favorite mo yan Ang sweet naman. Pero thank you Hindi ko na to tatanggihan. Buksan ko na ha. Teka. Ayan, para sa'yo. Salamat. Ang sarap talaga nito. Kung ganito ba naman lagi, kahit araw-araw na kitang alagaan. Pero okay na ba yung pakiramdam mo ha? Oo naman. Huwag ka na mag-alala sa akin. Hmm. Sobrang thankful na ako sa ginawa mo. Ano, Rachel? Ha? May ketchup sa labi mo. Ay, ba't ganun? Wala na ba? Ba't niya dinilaan yung labi niya? Sobrang sexy niya dun. Ay, ano na naman ba itong mga iniisip ko? Hoy, Glenda. Anong binubulong mo dyan? Wala. Sabi ko, ang dungis mong kumain. Pati ang pisngi mo may ketchup na. Asan ba? Ayun sa kaliwa banda. Hindi ko naman nakikita O, ilalapit ko na lang yung mukha ko sa'yo para ikaw na magpunas.
Ay, ano ba to? Bakit pumikit pa siya? Ang tagal naman. Wag ka masyadong malapit. Baka mahalikan kita niyan. Okay lang. Ha? Ang tagal? Ano ba yan? Ako na nga. Rachel, baka hindi ko na mapigilan yung sarili ko eh. Ang totoo niyan, matagal na kitang gusto. Gusto rin naman kita eh. Kaya huwag mo na pigilan yung sarili mo. Rachel. Glenda? Kanina ka pa ba gising? Napahaba na ba yung tulog ko? Hindi naman. Nag-enjoy nga ako natitigan ka eh. Ang ganda-ganda mo talaga. I love you. Bulera ka talaga. Mango na nga at magluto na tayo ng hapunan. Teka, Rachel. Sabi ko, I love you. Hindi mo ba yun sasagutin? Glenda, alam mo, para sa akin special ka. At gusto ko yung meron tayo. Hindi mo ba nagustuhan yung nangyari sa atin? May mali ba akong nagawa? Wala kang maling nagawa at gusto ko rin yung nangyari sa atin. Ang sa akin lang, i-enjoy na lang muna natin yung company ng isa't isa. Yung label, hindi naman mahalaga yan eh. Ang mahalaga, masaya tayo, di ba? Sige. Kung yan ang gusto mo. Nung mga oras na yon, Popoy at Bea ay tinanggap ko na lamang kung anong sinasabi ni Rachel kahit sa totoo lang ay medyo masakit yon para sa akin. Mahal ko na siya eh. Tapos sasabihin niyang i-enjoy lang namin kung anong meron kami. Ang sakit nun. Kaya nung sumunod na araw ay sinubukan kong makipag-chat sa ibang babae, pati na rin dun sa crush ko na katrabaho ko. Akala ko makakaiwas ako kay Rachel tuwing uuwi ako at makikita ko siya. Bumabalik na naman yung pagkagusto ko sa kanya. Hindi ko siya matiis kapag kinukulit niya ako at nilalambing. Hanggang sa pakiramdam ko ay unti-unti na akong napapasunod sa gusto niya. Sobrang uhaw na ba ako sa pagmamahal, Popoy at Bea? Kaya okay lang sa akin yung ganito na walang label yung relationship? Ganun na ba ako kaatat? Kaya okay lang sa akin yung relasyong basta masaya tayo. Ay, bakit ganun ang rupok natin sa mga taong mahal natin? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Basta masaya. Popoy at Bea, lumipas nga ang mga araw at hinayaan ko na lamang ang sarili ko na magpadala sa nararamdaman ko para kay Rachel. Naisip ko kasi na baka naman isang araw ay maramdaman niya na seryoso talaga ako sa kanya at hindi ko siya pababayaan. Minsan may mga araw na nagsasabi ako ng I love you sa kanya. Hindi siya sumasagot pero hindi rin naman siya umiiwas. Inisip ko na lang na baka hindi pa siya ready. Naalala ko kasi na may naikwento siya sa akin dati tungkol dun sa ex niyang lalaki na sobra niyang minahal pero niloko lamang siya. Baka dahil dun kaya nahihirapan pa siyang mag-commit. Siguro ang kailangan ko lang gawin ay ang hintayin kung kailan siya magiging handa na.
Basta sa ngayon, Popoy at Bea, patuloy ko lang na ibibigay yung pagmamahal na meron ako para kay Rachel. O Glenda, andiyan ka na pala. Oo. Anong ginagawa mo? Parang busy-busy ka masyado ah. Hindi naman, nilikom ko kasi yung mga sinampay ko tapos nilagay ko dun sa kwarto. Tutupin ko na sana. Mamaya na yan. Umupo ka na lang muna dito sa sofa. Bakit? Basta, maupo ka muna dyan. O, ano bang meron ha? Wala naman. May ibibigay lang sana ako sa'yo. Eto, Ano bang naman itong paper ko? Wow! Ito yung mga skincare products na gusto ko Ibibigay mo ba ito lahat sa akin? oo naman. Nakita ko kasi nung isang araw na naka-add to cart yan sa phone mo. Oo nga Ang tagal na nga niya nandun kaso hindi ko ma-check out kasi 'di ba kinailangan ko magpadala ng pera sa amin. Alam ko. Kaya nga ang ginawa ko, ako nang umorder para sa'yo. Tapos sakto, dumating na ngayon. Grabe, sobrang thank you talaga dito. Ang sarap mo namang mag-thank you. May kiss pang kasama. Siyempre, para mawili ka magbigay. Oo na. O siya, eto pa. Hoy, joke lang. Baka naman sabihin mo napaka-materialistic ko masyado. Hindi no, bigay ko talaga yan para sa'yo. Sige na, buksan mo na. Wow! Ang gandang wallet nito Grabe mo kang mamahalin to Hindi naman. Binigyan pa nga ako ng discount ng katrabaho ko dyan eh. Sabi niya, buti na lang daw, pogi ako. Babae? Oo, babae siya. Maganda? Oo din. Di crush mo na. Ano? Hindi no. Sabi mo maganda Di ba mahilig ka sa magaganda? Oo, maganda siya, pero mas maganda ka. We, binubola mo lang ako Siguro close na kayo nun, no? Teka lang nagsiselos ka ba? Hindi Bakit naman ako magsiselos? Oo, tama yan. Huwag ka magselos kasi unang-una, may asawa na yun na 3 anak. We? Yung isa nga doon, inaanak ko pa eh. Oo nga, aba. Gusto mo bang makita pa yung account niya sa Facebook? Wag na. Naku, nagtampo na naman. O, eto na. O, ayan ang account niya. Ayan yung asawa niya at yan yung mga anak niya. O, teka, eto yung album ng pictures nung bininyagan yung bunso niya. O, ayan, nakita mo ako? Ninong ako dyan, Ninang. Okay. Ikaw naman kasi nagtatampo agad eh. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko. Hindi mo naman kasi agad in-explain. Bakit ba kasi ang dami mong pabigay ngayong araw na to? Wala naman. Ano lang. Naalala ko kasi eksakto 1 buwan na simula nung umamin ako sa'yo na gusto kita. Isang buwan na ba yun? Ang bilis Oo nga eh. Hindi mo naman pinaalala sa akin. Tuloy, wala akong mabigay sa'yo. Hindi naman kailangan. Hindi naman porke binigyan kita hihingi na ako ng kapalit. Alam ko naman yun, pero mas masaya kung may bigay din ako sa'yo, di ba? Teka, alam ko na. Bili tayo ng pantulog, yung terno, tapos parehas tayo ng design. Ha? Ayaw mo ba nun? Naku-cornyhan ka ba doon? Hindi naman. Ang sweet niya eh. Di ba ang sweet? Meron na tayong couple na pantulog. O, dali. Pili ka na dyan. Tapos, ako na mag-check out. Libre ko na sa'yo. Huwag na. Ako na magbabayad nung sa akin. Huwag na nga sabi. Ang kulit mo naman Oo na nga. Ay, nga pala Glenda. Birthday nung isa kong kasama sa trabaho bukas. Nag-imbita sa bahay nila. Oh. Pwede ba akong pumunta? Oo naman. Kung gusto mo, edi pwede. O sige, wala lang. Nagsasabi lang ako sa'yo. Kasi kung hindi mo ako papayagan, hindi na ako pupunta. Ganun ba? Teka, saan ba yun? Malapit lang naman. O sige. Kung gusto mo, ganito na lang. Sundayin na lang kita kapag pauwi ka na. O sige, pwede rin. I-chat na lang kita ha. O ano, may napili ka na? Wala pa eh. Siya, halika. Doon na lang tayo sa kwarto para habang pumipili ka ng design, nakakapagtupi na ako ng damit. Okay, sige.
Itatabi ko na lang muna sa gilid yung mga damit. Naitambak ko nga pala sa kama. O ayan, dyan. Magpo ka na dyan. Mamaya na nga lang ako mamimili ng damit. Tutulungan na lang muna kita magtupi dito. Sige, buti pa nga. Nga pala, mukhang may extend pa yung pagkaka-assign sa akin dito sa branch. O talaga? Bakit daw? Kasi yung sinasabi ko sa'yo na naka-maternity leave, tuluyan na nag-resign. Wala pang mahanap na kapalit, kaya ako na raw muna. Sabi ko naman, okay lang naman sa akin. Buti naman kung ganon. Sobrang malulungkot ako kung bigla ka na lang aalis. Talaga? Oo naman. Sobrang sanay na ako nakasama kita tapos iiwan mo ako. Huwag ganun. Pangit ka ba ang tingin nang iiwan eh. Ang cute mo talaga. Ba't mo naman ako hinalikan? Ayaw mo ba? Siya, ibalik mo sa akin kung ayaw mo. Pag ako talaga gumanti sa'yo, lagot ka sa akin. Talaga? Bakit? Anong gagawin mo? Kikilitiin kita ng ganito! Ayoko nga! Tama na, please. Mahal kita, Rachel. Ha? Wala. Sabi ko, magtupi na tayo. Siguro nga Popoy at Bea ay hindi pa handa si Rachel sa panibagong relasyon pero kasi sa mga ikinikilos niya at sa pakikitungo niya sa akin parang gusto niya rin ako. Hindi nga lang niya siguro masabi ng personal. Lumipas pa ang mga araw at feeling ko ay may mutual understanding na kami. Ang saya-saya namin kapag magkasama kami. Madalas na ring may mangyari sa amin. Pero nangyayari lang yun kapag gusto niya. Ayokong ako yung nag-i-initiate dahil ayokong isipin niya na yun lang ang habol ko sa kanya. Gusto kong maramdaman niyang mahal ko siya, malinis at tapat ang intention ko sa kanya. At syempre kahit papaano, Popoy at Bea ay umaasa pa rin ako na darating din yung araw na marinig ko sa kanya yung mga salitang I love you too. Pero habang hindi pa nangyayari yun, handa naman akong magtiis. Kasi nga, di ba, pag mahal mo, ay kaya mong hintayin. Pag mahal mo, handa kang gawin kahit ano. Nga pala, Rachel. Naalala mo yung amusement park na gusto mong puntahan? Bukas na sila ngayon kasi ang luwag na nung quarantine protocol. Gusto mo punta tayo? Sige. Oo, tapos kapag may Vax card ka, may discount ka pa daw. Rachel, huy, Ay, ano yan? Ano yan, Glenda? nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Sorry, ano yung sinasabi mo? Tungkol sa amusement park, di ba? Ano nga meron doon? Wala. Okay. Nakakainis ka naman kasi. Hindi ka naman nakikinig sa sinasabi ko. Kanina ka pa busy dyan sa cellphone mo. Ito naman, no? Nakikinig naman ako eh. Natatawa lang ako dito sa kachat ko. Eh, sino ba kasi yan? Wala, ano lang, nakilala ko lang dito sa Facebook. Ay, teka, tumatawag. Sagutin ko lang, ha? Ano raw? Nag-reply ako. Ikaw dyan yung sadyang mainipin eh. Oo na. Sige, sasama ako. Oo. Hindi ako malilate. Hindi mo na ako sunduin. Malapit lang naman yung resto na yan sa trabaho ko eh. Pagka-out ko, doon ako didiretso. Oo na, sige na. Sige, bye. Sorry, ano yung sinasabi mo, Glenda? Sino yun? Alin? Yung kausap mo dyan kanina sa cellphone mo. Ayun nga yung kachat ko. Paabot nga ng tubig, iinom ako. Eh, sino nga yun? Lalaki yun, oh. Oo, lalaki. Ano naman? Bakit ka ba inis na inis dyan? Natural! Natural ano? Saan mo ba kasi nakilala yan, ha?
At ano yung naririnig ko na magkikita kayo, ha? Sa Facebook nga kami nagkakilala. Taga dito lang din siya, kaya nagaya siya ng dinner. Teka. So online lang kayo nagkakilala tapos makikipagkita ka na sa kanya. Ano yan, ha? Magde-date kayo? O bakit bawal ba? Ano? Alam mo, Glenda, hindi ko maintindihan bakit ang init ng ulo mo. Meron ka ba, ha? Ikaw ang hindi ko maintindihan. Ano bang pumasok dyan sa isip mo at makikipagkita ka dyan sa lalaking hindi mo naman kilala? Kaya nga ako makikipagkita para mas makilala pa siya. At bakit mo naman siya kailangan makilala? Okay naman tayo, di ba? Bakit naghahanap ka pa ng iba? Ano man maklaseng tanong yan, Glenda? Porke ba okay tayo? Wala na akong karapatang makipagkilala sa iba? Eh bakit? Ganyan ka rin naman sa akin, ah. Oo. Ay ano naman? May mabanggit lang akong pangalan ng babae, naiinis ka na. Ayaw mo nga akong pasamahin sa kanila eh. Uy, na problema mo dun. Ang punto dito, kapag akong pinagsasabihan mo, nakikinig ako. Tapos ikaw makikipagkilala ka sa ibang lalaki. Natural, magagalit din ako. Ewan ko sa'yo. Bahala ka nga dyan. Anong bahala ako? Basta wag ka makikipagkita dyan sa lalaking yan, ha? Pinagbabawalan mo ba ako? Oo, At bakit mo ako pinagbabawalan, ha? Anong karapatan mong manduhan ako sa gagawin ko? ano? Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Lalabas ako kung kailan ko gusto at makikipagkita ako sa kung kanino ko gusto. Hindi nga pwede. Anong hindi? Bahala ka dyan. Teka nga sabi. Glenda, ano ba? Bitawan mo ako. Huwag kang aalis. Ano ba? Bitaw sabi. Tigil-tigilan mo ako dyan sa pag-uugali mo ganyan, ha? Pag ako naiinis sa'yo, lalayasan talaga kita. Ano? Sa lahat ng ayoko, yung dinidiktahan ako, yung sinasakal ako, yung binabantayan yung mga kilos ko. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo, hindi na ako bata. Oo nga, pero ang sinasabi ko lang naman, ang dami ng masasamang loob ngayon. Paano kung niloloko ka lang yan, ha? Kung niloloko man ako nito o hindi, problema ko na yun. Kaya wag mo kong papakialaman. Rachel? Rachel? Natutulog ka ba? Halika na, magkapunan na tayo. Kanina ka pa hindi lumalabas ng kwarto mo. Ayoko. Rachel, kung may nasabi man ako masama kanina, sorry. At kung nasaktan man kita, sorry rin. Sobrang nag-aalala lang naman ako sa'yo at syempre, aaminin ko, nagsiselos ako. Bakit ka naman magsiselos? Alam mo namang mahal kita, di ba? Nasasaktan ako na kailangan mo pang makipagkilala sa iba, nandito naman ako. Nakikipagkaibigan lang naman yung tao eh. Porke ba lalaki siya? Hindi na akong pwedeng makipagkaibigan sa kanya. Pero kasi syempre natatakot ako. Paano kung magkamabutihan kayo tapos mahulog yung loob mo sa kanya tapos iwan mo ko? Masyado ka naman kasing praning. Eh nakakapraning naman kasi talaga magmahal, Rachel eh. Sabihin mo nga sa akin, ano bang dapat kong gawin para makita mo na seryoso ako sa'yo? Wala kang dapat gawin at wala kang dapat patunayan. Nararamdaman ko namang totoo yung sinasabi mo sa akin eh. Yun naman pala eh. Bakit hindi pa natin gawing official ang lahat? Glenda, mahalaga ka sa akin. At ayokong masira kung anumang meron tayo. Pero kung ipipilit mo pa rin sa akin yung gusto mo, baka mas makakabuti kung aalis na lang ako dito. Ha? Wag. Please. Sorry kung nabibigla kita sa mga sinasabi ko. Pasensya ka na. Basta tandaan mo, willing ako maghintay sa'yo. Popoy at Bea, ang hirap talaga ng relasyong walang label sa totoo lang. Kung gaano kalabo si Rachel, gano'n naman ako katanga. Siguro nga talagang mahal ko siya at willing ako na sumunod sa mga gusto niya. Pero syempre, hindi ko talaga maiwasang hindi magselos. Kaya lang, ayaw ko namang kumprontahin na siya at baka mag-away na naman kami. Kaya ang ginawa ko na lang ay nag-focus na lamang ako sa kung papaano ko siya mas mapapasaya. Naisip ko na kung mararamdaman niya na masaya naman siya sa akin at sa kung papaano ko siya itinatrato,
ay hindi na siya maghahanap pa ng iba. Kaya lang Popoy at Bea, parang kulang pa rin ang lahat ng efforts ko. Kasi palagi ko na siyang napapansing may kausap na iba sa telepono. Minsan sobrang gabi na rin niyang kung umuwi. Kapag tinatanong ko naman siya, sasabihin niyang nag-overtime lang daw siya sa trabaho. Hanggang sa isang araw nga. Ay, kakapagod talaga kapag galing night shift. Hindi pa siguro nakakaalis si Rachel. Rachel? Rachel! Oh, Glenda, kanina ka pa? Hindi, halos kararating ko lang. Bakit naman parang gulat na gulat ka yata? Hindi naman, naalala ko lang kasi na, di ba, sabi mo sa akin kahapon, magsa-straight duty ka, kaya akala ko mamaya ka pa uuwi. Hindi na tuloy. Pumasok na kasi yung kapalitan ko kaya yun. Nakauwi ako na maaga. Ikaw, bakit nandito ka pa? Mag-aalas 9 na. Hindi ka pa papasok? Hindi. Nag-absent ako today. Oh, bakit? May aayusin lang ako. Ganun ba? Ano ba yun? Kailangan mo ba ng tulong? Ha? Hindi na. Kaya ko na. Okay, sige. Magpahinga ka na kaya muna, Glenda. Alam ko, puyat ka galing sa work. Matulog ka na lang muna sa kwarto mo. Buti pa nga. Medyo nagugutom na rin kasi ako eh. Nagluto ka ba? Kukuha muna ako ng pagkain sa kusina. Ha? Wag na. Ako nang bahala sa'yo. Buti pa sa sofa ka na lang muna maupo at ako na maghahain sa'yo. Teka nga Rachel, bakit parang aligaga ka yata masyado? Hindi. Kasi, hindi ko pa nahugasan yung mga pinggan sa lababo. Nakakaya naman sa'yo. Ano namang nakakahiya doon eh? For sure naman, hindi tatambak yung hugasin at mag-isa ka lang na nandito magdamag. Oo naman. Basta, ako nang bahala dito sa kusina. Doon ka na lang muna sa sofa. Ay, sakit ng likod ko ah. Makahiga nga muna dito sa sofa. Aray! Ano ba itong matigas na nahigaan ko? Sombrero? Kaninong sombrero to? Ngayon ko lang nakita to ah. Panglalaki to ah. Rachel? Kaninong sombrero tong nasa sofa? Ha? Alin? Eto. Yan ba? Ano yan? Sa kaibigan ko, hiniram ko kahapon. Akin na. Kaibigan? Sino kaibigan? Basta kaibigan ko, akin na. Rachel, Oh, Eman, anong ginagawa mo dito? sorry ha, binuksan ko na yung pinto. Nalimutan ko kasi yata dito yung sombrero ko eh. Alam mo namang special sa akin yun kasi bigay mo eh. Oo, naiwan mo nga eh. Ito na. Sige na, umuwi ka na. May gagawin ka pa, di ba? Oo nga eh. Kung wala lang talaga akong gagawin, hindi pa ako alis. Namiss kita agad. Pwede ba mamayang gabi, sa bahay ka naman matulog? Eman, mamaya na lang natin pag-usapan yan. Sabihan na lang kita pag pwede ako. O sige, bye. Mwah. So Rachel, sino yung lalaking yun? Si Eman, Sinong Eman? kaibigan ko, bakit? Kaibigan mo? Pero naghahalikan kayo. Magkasama kayo kagabi, no? Ano ba, Glenda? Ayan ka na naman Ano ba talagang trip mo, ha, Rachel? Ilan ba kaming kaibigan mo na pinagsasabay-sabay mong ikama? Ang kapal ng mukha mo. Ano karapatan mong paratangan ako ng ganyan, ha? Totoo naman, di ba? Ang kapal na mukha mong gumawa ng kabastusan dito. Dito pa talaga sa tinitirhan ko. Huwag kang magsalita na parang bahay mo to dahil nangungupahan ka lang din. Tsaka ano bang pake mo kung may papuntahin akong bisita dito, ha? Dapat ba lahat ipagpaalam ko sa'yo, ha? Rachel, ano ba talaga ako sa'yo, ha? Ano ba talagang ginawa ko sa'yong mali para saktan mo ako ng harap-harapan? Una sa lahat, Glenda, hindi kita sinasaktan.
ikaw dyan yung bigla na lang nagsisigaw at nagagalit porket may nakita kang lalaki na kausap ko. Rachel, hindi lang basta pag-uusap yung ginawa nyo. Rinig na rinig ko, inaaya ka niya matulog sa bahay nila mamayang gabi. Ano sa tingin mong iisipin ko doon, ha? Kung ano man yung iniisip mo, problema mo na yan. Rachel naman! Sabihin mo na lang kung ayaw mo sa akin, hindi yung ganito. Ano ba talaga ako sa'yo? Sinabi ko na, Glenda. Mahalaga ka sa akin at masaya ako sa'yo. Pero mahal kita, Rachel. Ay, ako, Glenda. Gano'n ba kahirap para sa'yo na aminin sa sarili mo na mahal mo rin ako? Iba kasi yung pinararamdam mo sa akin eh. Nahihirapan ako dahil litong-lito na ako. Nasasaktan ako kapag binabaliwala mo ako, lalo na kapag naghahanap ka ng iba, pero sa mga kilos mo, sa mga lambing mo, binibigyan mo ko ng pag-asa. Rachel, ano ba talagang plano mo? Kung hindi ba ako makapayag sa gusto mo, iiwan mo ba ako? Ayoko ng relasyon, alam mo yan. Pero sa lahat ng nakilala ko, para sa akin, ikaw yung pinaka-special. Eh bakit kailangan mo pa ng iba? Dahil gusto ko. Lahat ba dapat ipapaliwanag ko sa'yo? Kung napapagod ka na sa akin, madali lang naman eh. Tigilan mo ko, iwan mo ko. Ayoko, hindi ko yan kayang gawin. Ganito lang ang alam kong paraan kung paano magmahal. Kung pagmamahal man ang tawag dito. Hindi ko kayang higitan pa kung ano yung nararamdaman ko para sa'yo. Pero kung nakukulangan ka pa rin dun, eh titigilan na lang natin lahat. Sandali naman, Rachel. Glenda, nahihirapan ka ni. Hindi, wag mo kong iwan. Okay lang. Kaya ko. Titiisin ko na lang. Basta wag mo lang akong iiwan. Mahal na mahal kita. Popoy at Bea, ang hirap ng napasukan kong sitwasyon. Nagmamahal ako ng isang babae na sobra akong sinasaktan pero hindi ko naman siya makayang iwanan. Naikwento ko nga sa ilan kong kaibigan ang sitwasyon ko at ang sabi nila, napakatanga ko raw. Dapat daw ihinayaan ko na lamang na umalis na si Rachel. Ikinukulong ko lamang raw ang sarili ko sa isang relasyon na wala namang kasiguraduhan. Sa ngayon kasi, tuloy lang kami ni Rachel sa kung anong meron sa amin. Masaya naman kasi talaga kami sa isa't isa. Yun nga lang, masyadong outgoing si Rachel at gusto niya yung marami siyang nakikilala. Siyempre, hindi na rin may iwasang may mangyari nga sa kanila. Minsan nga, maabutan ko na lang may kahalikan siya sa bahay, pero wala naman ako magawa. Kasi kahit magalit ako, hindi ko naman siya kayang iwan eh. At ayoko ring iwanan niya ako. Popoy at Bea, ano ba dapat kong gawin? May pag-asa pa ba na ma-realize ni Rachel kung gaano ko siya kamahal? Posible pa bang maging kami? O tama yung sinasabi ng mga kaibigan ko na nagpapakatanga lang ako at umaasa sa wala. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. Pakikinggan ko ang mga ipapayo ninyo. Muli, maraming salamat sa pagbabasa ng liham na to. Lubos na gumagalang, Glenda. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Basta masaya. Wow! Mga kapamilya, oras na natin 1 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. Ay nako, alam kong flooded na naman ang ating comment section. Ito na nga po ang oras para sa inyong mga reaksyon sa ating kwento. Alam mo, nagustuhan ko itong sabi ni Riashe, mahal kita. Ano yun? Sabi niya, humingi ng advice, pero pasok sa isang tenga, labas naman sa kapila. 'Di ba? Totoo. Parang
Alam mo, gusto ko sana maniwala na kay Riash, no? Kasi naibahagi sa atin ng ating letter sender na si Glenda na alam na to ng mga kaibigan ko, 'di ba? And I guess sa mga closest lang sa kanya kasi parang less talk, less mistake lang naman si Glenda na type of a person. Pero kapag ka nakapagkwento ka na ng ganyang mga detalye sa buhay mo, they must be close to you na, 'di ba? Binibigyan ka nila ng advice. 'Di ba? Sana no yung advice ni Popoy at ni Bea mapakinggan mo at nung iba natin mga kamorkada. 'Di ba? Kung talagang humihingi ka na ng advice kasi kung sa tunay na mga kaibigan mo hindi ka nakikinig, ano pa yung sa amin? But I still believe, 'di ba, na baka confirmation na lamang yung hinihintay rin mula sa atin or konting paliwanag pa. Baka nag-aantay ng baka nagpapaboto tong si Glenda. Majority daw wins. So nangangalap pa ng boto ng bonggang-bongga. Pero alam mo, Popoy, habang ikaw yung nagnanarrate kanina, tinitignan ko yung mga pinagsasabi ng ating mga kamorkada sa comment section. At alam mo ba, ang ine-expect ko talaga is sobrang lahat sila manggagalaitin ng bonggang-bongga kay Rachel. Oo, marami ang galit, pero nasyukat ako na mas marami ang tao dito nagpahayag ng kanilang inis at galit dun sa inaasal ni Glenda. Kasi parang ang nangyayari, given na nga na ganyan si Rachel, 'di ba? Sinabi na niya na ayaw niya ng relasyon, ayaw niya ng commitment, landi-landian lang tayo, ganyan-ganyan. Kaya lang, eto kasing si Glenda, from the start pa lang, hindi na pinakinggan yung sinabi ni Rachel. From the start pa lang, umasa na talaga siya na mababago niya yung isip ni Rachel. At nung nandun na nga, nasa kalagitnaan na, mukhang hindi niya nababago yung isip ni Rachel, gusto pa rin i-push ng bonggang-bongga. So, Poy, parang, oo, sabihin na natin nasa bad side si Rachel, pero somehow, kasalanan din ni Glenda yung nangyayari sa kanyang heartache ngayon. Kasi siya na ang gumagawa nito sa sarili niya. Yun ang karamihan sa mga hanas ng kamorkada natin sa comment section, no? Oo, meron nga kasi yung mga tinatawag na mga sa mga biktima kasi, alam nyo, iba-iba yung level ng mga victim, eh. 'Di ba? Pero the worst victims for me, the worst kind of victims ay yung mga willing victims. Yung mga willing sila na saktan sila, yung mga willing sila na sige, gawan niyo ako ng masama, okay lang 'yan. Kahit pa nga yung gusto mo ay dahil sa mahal kita, 'di ba? Dahil sige, pagbibigyan kita, hindi, willing victim ka, eh. 'Di ba? Kaya parang inaalis mo na sa sarili mo naman yung self-respect. 'Di ba? Hindi naman din maganda 'yon, Glenda. O willing victim ka sa kung ano nga yung kinaroroonan mo, nasasaktan ka, sabi mo basta masaya lang. Meron ba masaya na hanggang dito lang masaya, pero kapag may kasama siyang iba, masasaktan ako, magrereklamo ako. Pero kapag kami na ulit, pero alam mo, hindi rin naman maitatanggi na itong si Rachel, very very I don't know, matamis ang dila, 'di ba? Ibig sabihin, marunong rin mambola, marunong kumarinyo, 'di ba? Sa booth. 'Di ba kasi bisexual itong si Rachel at parang lahat ng aspeto Yung caring-caring niya. pagiging niya. Yeah. Hindi ko lang gusto yung pagiging malikot niya sa pakikipagrelasyon. No commitments and then multiple partners. I don't know. Time? That's not safe. That's not safe to do, Rachel. Totoo. Kaya alam mo, Glenda, eto na nga. Hinayaan pa, Poy, hinayaan pa na dalhin sa sarili niyang pamamahay. Natawa ko kasi, sabi ni Glenda kanina, pamamahay, gaya-gaya. Tapos sabi ni Rachel, hindi mabahay ito, nangungupahan ka lang. I mean, which is true. Tama rin naman. Pero originally, nauna kasing tumira si Glenda doon. So lahat ng karapatan nasa kanya. At etong si Rachel, no. lang. No, kapag ka nag-share na kayo sa mga rent, ganyan, Bea, you share the same amount of responsibilities already, hindi na, hindi sila share. You don't set the
Hindi ba sila share? Oy, Nakikitira lang hindi. talaga? Hindi, I mean, hindi sila Hindi, like ah. half-half. Hindi ganon. Mm. Rumerenta ng kwarto si Rachel kay Glenda. Pero like majority of the gastos, si Glenda pa rin ang Mm. bonggang-bongga. Hello, i-expect mo ba si Rachel Sinabi- makikihati sa Sinabi sa'yo? Sinabi sa'yo yan? Hoy, chinika sa akin yan, writer, wag ka. Hindi si... Chinika sa'yo? Dapat pala hindi naglalabas ng kwarto itong si Rachel. Dapat pala dun siya nagluluto ng pagkain niya kung gusto niya magluto. Wait lang. Dapat mag-samgyup siya mag-isa Hoy, doon. nakita mo naman, Toy, sa unang parte pa lang ng pagtira ni Rachel, pinakialaman yung mga delata ni Glenda agad-agad. Alam mo, walang paalam, pinrito agad yung mga, diba? Ako nang bahala. Baka naka-schedule yung mga yung mga delata, alam mo yun? Kapag emergency lang, pero talagang pinakialaman niya na agad. Pinakialaman. So, i-expect Malay mo ba ba kung makikihati yun? Oo, baka mga padala pa yan galing sa ibang bansa ng kamag-anak ni nitong si Glenda, di ba? Baka mga oxen pump pa yan, baka spam, Ayun, ganyan, naku ha. Mega Di bali mabulok yan dyan, basta nandyan lang yan. Pang-display. Alam mo naman tayong mga Pinoy. Ay, shoutout sa nanay ko. Eh, dis- Anyway. Ano ba? Glenda, eto ka na nga. Girl, pakinggan mo yung sinasabi namin. Basahin mo yung comment section. Iisa kami ng sinasabi. Huwag nating, ang tawag dito, given na medyo malanditong si Rachel, nakakasama siya for you. Pero nasa iyo na to Totoo, nasa iyo na malandi yung nga. kasalanan kung bakit ka nasasaktan ngayon. And alam mo naman kung anong gagawin mo. Hindi mo na kailangan ng dagdag payo from us. Girl, wala nang pag-asa yan. Huwag ka nang mag-feeling na ikaw yung magliligtas kay Rachel mula sa hindi magandang landas. Matanda na yan. Alam na niya kung anong ginagawa niya. Dami nga niyang ginagawa, di ba? Save At yourself. Don't she's save setting the Rachel. rules, Bea, di ba? Si Rachel. Diba nga? Oo, Siya tas pa yung ikaw nagsiset, naman, kaya Glenda. alam niya talagang gusto niya. Oo, tapos ikaw, Glenda, sunod-sunod. Dahil sunod-sunuran ka na lang. Syunga-syungaan ka na lang. Right to the point na tayo. Syunga-syungaan ka, Day. Kaya, stop na, Day, ha? Stop na. Yeah. Pero bago namin ibigay ang aming mga final advice, mga paalaala, kaya Glenda, syempre basahin muna natin itong Oo naman. napakaraming mga reaksyon mula sa ating mga mga kapamilya at mga morkada. Go ahead, Bea. Unahin natin si Jamie Salazar. Sabi niya, it's between respect for yourself or the woman you love, Glenda. I hope you choose what's best for you, Glenda, ha? Para sa akin, clearly, Rachel is not the best choice, but it will still depend on you if you can keep with her disrespectfulness and unfaithfulness. I hope you will have the courage to love yourself more. Surely you will find your true love soon, without compromising anything Totoo. about yourself. O diba? Taray ni Jamie Salazar, makapal. Yes. Straight Yun, English. yun ang totoo. I second emotion. True. Pero totoo si yun, Jamie na ang Oo, summarize lahat. Ayan, totoo yung sinabi na yun. Kung kaya mo nga, edi sige. Pero darating talaga yung panahon that you will have to decide for yourself. 'Di ba? Na willing victim ka pa rin ba hanggang sa dulo? 'Di ba? Nauuwi ka. Alam mo kasi ang mga sasabihin ko mamaya pa. Ayan, pero ito na muna ang sabi ni Princess Ortines. Sana iwan na niya yung babae para hindi na siya masaktan muli. Kasi masasaktan lang siya na masasaktan kung mag-stay pa sa babae na yan. Oo, dun sa karelasyon niya. Thank you, Princess Ortines. Sabi ni Jessatan, iwan mo na siya, Glenda. Hanap ka na lang ng iba. You deserve someone better. Love yourself first. And then makikita mo rin na may tunay na magmamahal sa'yo. Yung taong pahalagahan ka at hindi ka isasabay sa iba. Okay? Thank you, Jessatan. Eto sabi niya, Annabelle, De La Peña, Bongo. Alam naming lahat dito, Glenda, kung anong dapat mong gawin sa sitwasyon mo ngayon. Huwag mo masyado ibaba yung sarili mo para kay Rachel. Wala kang future dyan. Kasi tingin ko dyan, kay Rachel, hindi siya masasatisfy sa tulad mong kabaro niya. Kaya, naghahanap pa rin siya ng iba, especially lalaki. Iba kasi yung satisfaction na nabibigay ng tunay na lalaki. You know what I mean.
Uy, grabe ka naman, Annabelle. Yeah, Ganon. no, no, Kaya no. if I were you, Oo. wala ka dyan sa sitwasyon na yan. Sige, meron tayong meron tayong pag-iisip na ganun, pero hindi natin hindi ko sinasabing mali yung advice mo, Annabelle, for at some point siguro tama ka, no? Pero kapag yung satisfaction kasi sa love ang pinag-uusapan, I don't believe na yung sex lang ang kukumpleto roon. Okay, yun kasi yung medyo pino-point out ni with all due respect kasi sa ating mga nasa LGBTQIA+ community, syempre alam natin kaya nga same-sex relationships yung pinag-uusapan natin, alam natin na may kulang or may magkaparehas pala. Ayan, and sa tingin natin kulang para sa iba. Yun yung sa tingin natin. 'Di ba? Lalo na tayong mga nasa labas ng LGBTQIA+ community. We're not saying that they are different from us. Parehas lang, parehas tayong mga tao pero preference nila 'yan eh. Meron silang pleasure or satisfaction na nakukuha even without it. You know what I mean? Even Annabelle, without that diba? thing. Without yung yung I mean the yung phallic symbol That's ganyan. it. Yung Oo, phallus. that thing. Yun. You know, that Ay, hindi lang alien-looking yun thing. ang ang dami mga mag-aasawa diyan heterosexual relationship, babae, lalaki. Are they sexually satisfied? Hindi na ako manghuhula. Hindi lahat. 'Di ba? Pag-usapan natin sa size ba? Not even. 'Di ba? Not even. 'Di ba? Hindi rin issue ang size, hindi rin issue ang thickness, hindi issue ang length, performance, no. 'Di ba? Marami yan kapag pinag-usapan natin ang satisfaction sa love na tinatawag. Kaya I hope wag na nating isipin na ay nako itong alam mo kasi nung bata pa ako narinig ko yan ito titibo-tibo o kaya tibo talaga. Sayang pagka nakatikim yan ng lalaki. 'Di ba? Ng lalaki, baka magbago ang isip. No. We just have to respect their sexual preference. 'Di ba? At ganoon din sa mga lalaki. 'Di ba? Ito ang gwapo-gwapo. Kaso nagbakla. Hindi na lang pagka nakatingkib niyan ng babae, siguro magbabago. Siguro. We don't know, wag. 'Di ba? That's looking down. Hindi sa kanila ha, that's looking down on yourself. Ibinababa mo yung sarili mo sa ganong level and you think you are better than itong dito sa mga kapatid natin na miyembro ng LGBTQIA. I'm sorry. 'Di ba? You're not better kung ganyan ang kaisipan natin. Tanggalin na po natin 'yan. True. Tutuloy na sa'yo mo ng Deserve ba ng palakpakan yung sinabi ko? Feeling ko deserve naman ng palakpakan nyo. Of course. Oo. Although, yun yung opinion ni Annabelle. Pero sana baguhin na natin yung ganong pag-iisip, no, Poy? Kasi wala namang iba nakakaalam kung anong magpapasatisfy sa atin, kundi tayo at tayo din. Okay? Kaya walang pakialam yung ibang tao doon. Anyway, eto sabi ni Cici Rojo, self-respect and self-love, Glenda. Know your worth. There's someone out there who can love you and can give the relationship the label that you deserve. So true, Cici. Alam nyo guys, importante talaga yung label, no, Poy? I mean, wag nyo masyadong gawing, yung parang gawing katuwaan yung salitang label. It's called, maayos na usapan. It's called an assurance. It's called yung parang kalinawan kung ano tayo, kung hanggang saan tayo, kung anong klaseng relasyon meron tayo. Guys, wag na wag kayong papasok dun sa mga relasyon na walang label. It's parang para kang walang insurance ba? Pag may nangyari sa yung masama, walang pake. yung ang tawag dito, may kasalanan, di naman kaya kung saan ka nagawa ng hindi maganda, walang pake yan. Kaya siguraduhin nyo na lahat ng relationship na papasukin nyo, klaro yung usapan nyo at may label. Okay, guys? To protect yourself na rin. Your heart and your sanity. Okay? Yes. Alam mo, Bea, kasi kapag walang label ang isang relationship, parang hindi mo alam kung kailan ka dapat magreklamo. Hindi mo alam kung hanggang saan ka lang pwede mag-demand. Hindi mo alam yung parameters eh. Kapag kasi you are in a relationship, 'di ba? You are also setting the parameters of the relationship eh.
'Di ba? Ganun yun eh. Kumbaga, meron tayong kasunduan kahit unwritten yan, kahit hindi po yan nakasulat, 'di ba? Ay merong kalinawan na, bakit nakikipag-chat ka pa sa iba? Ba't ka pa Mm-mm. nakikipag-usap sa iba? Magjowa naman na tayo. 'Di ba? Yan yung reklamo kanina nitong si Glenda kay Rachel. Kasi wala akong label. 'Di ba? That's protection nga yan, sabi nga ni Bea, sa iyong puso at sa iyong pag-iisip. Your True. sanity. Nakakabaliw yan, ha? Oo, siguro sa mga unang beses, okay lang. Sige, matitiis mo. Pwede mong itulog na lang. Pwede mong, ewan ko, itakbo mo na lang. Papawis ka na lang. Pero kapag medyo matagal na panahon, teka lang, ano ba talaga ako? Laruan lang na may switch? Na kapag gusto mo kung gusto mong maaliw, i-turn on mo lang ako at okay na, nagpe-perform na ako, in-entertain na kita, ganyan. Mm-mm. Tapos pagka, hindi, ibang Ayaw mo laruan na. muna ang gagamitin ko, yung off muna. Di ba, ganun lang ba? Hindi po ganun. O ito, sabi nga ni Randy Belen, pag wala daw label, pwede kang magselos. Pero bawal kang mag-react. So kung magsiselos Yun ka, solohin mo. Di ba? Keep it to Kimkimin yourself. mo. O di ba? Anong mangyayari sa'yo? Mababaliw ka. Kasi wala Sakit kayong yun. hindi mo malaman kung paano mo i-express yung sarili mo kasi nga bawal, wala naman label, wala kang karapatan. O, di ba? Sabi pa ni ni Annabel de la Peña, mukhang hustler yang si Rachel. I think so. 'Di ba? Kasi alam mo Bea, may pakinabang siya doon sa pagtigil niya sa lugar ni Glenda. 'Di ba si Rachel? Totoo 'yun eh. 'Di ba? Biruin mo, nakikisilong ka, yung kung hingan ka man o hindi pala, okay lang. Manggagamit, in short. 'Di ba? Manggagamit. At kapag may nagustuhan siya, nabibilhan pa ng sombrero. Ano nakukuha sa kanya ni Glenda? I'm sure nagsusombrero rin naman itong si Glenda. Pwede niyang regaluhan, pero ibang tao yung narigaluhan niya. Pero salamat na rin at inalagaan niya naman si Glenda nung medyo sumama yung pakiramdam. Nga lang, hindi natin alam kung sino namili pa nung niluto niya naman pagkain. Di ba nagsigang pa yata? Tama ba, nagsigang? Para baka si Glenda rin naman yun. At saka, malay mo naman, isa yun sa mga taktika ni Glenda, paiinlabin muna kita. Tapos saka kita sasaktan. Saka ko ipapakita yung sungay ko, ganyan-ganyan. Pumayag naman si Glenda. Ayan, nanatili tuloy si Rachel. Parang tawag dito, parang parasite. Ito si Rachel. Pahabol ni Jessatan, pag walang label, wala ka ring value. Kaya wag ka na daw pahalagahan. Di ka ingat-ingat. Actually. Yeah. Si Rolene Alit, sabi niya, iba talaga kayo, Popoy at Bea. Tawang-tawa talaga ako sa inyo. Gusto sana namin, pero sana seryosohin nyo rin kami pagka nag-a-advise kami, di ba? Pero salamat, Rolene Alit. Matawa-tawa tayo dito kasi alam mo yun, tropa tayo eh. Ganito magkwentuhan yung tropa eh. Pero sana nakikinig ka sa sinasabi namin Lalo ka na Glenda Alam ko nalunod ka, Glenda Si Teresa Balanon. Una pa lang Glenda, alam mo na ayaw ni Rachel ng seryosong relasyon. Ipinilit mo pa yung sarili mo. Sa kanya kaya ngayon, ikaw lang ang nasasaktan. Humanap ng totoong magmamahal sa'yo. Diba? So true. Humanap or maghintay. Ganon. Total, dati hindi naman siya naghanap, di ba? Hinintay niya lang. Tapos may dumating na Rachel, ganyan. Pero kung mag-e-effort ka, di ba, meron kang extra time, di ba, di maghanap ka. Pwede rin naman, depende sa'yo. Ayan, basta ang kailangan, the secret to life is movement, ika nga. Di ba? Gumawa ka ng paraan at galing na nga ron, ngayon, kumilos ka na. Diba? Sabi nga, the secret to life is movement. Kumilos ka na, Glenda. Huwag ka nang tatanga-tanga. Katulad ng sinasabi ng mga kaibigan mo sa'yo. Diba? At eto nga yung sinasabi ko kanina, Bea, na baka naghihintay ka lang ng confirmation sa amin. Diba? Na yung mga close sa'yo sinasabi, nagpapakatanga ka. Okay lang yan. 'Di ba, na sige, pinagbibigyan mo, may nangyayari sa inyo pero wala kayong label, may pwestuhan pa itong si Rachel sa sarili mong bakuran.
sa sarili mong lugar, 'di ba? I think enough is enough. 'Di ba? Kung makikinig ka kay Popoy, I think enough is enough, Glenda. 'Di ba? You learn to say no, 'di ba? Tama na ito, 'di ba? Mas maganda na we go on our separate ways na kung gusto mong gumawa ng ganyan kahit na gusto kita, wag mo namang humihingi ang LGBTQIA+ community ng balanse o equal na pagtingin sa ating lipunan. 'Di ba? It's still a struggle sa ngayon, although mas marami na nga ang nakakatanggap sa inyo at isa nga po ako sa mga tanggap, ang mga kaibigan natin mula sa LGBTQIA+ community. Ayan, pero syempre meron tayong responsibilidad. At isa sa mga unang responsibilidad natin ninyo, ayan, sa tingin ko ay ituring ninyong bago kayo ituring ng lipunan na equal, ituring nyo muna yung sarili nyo as equals. 'Di ba? Oo, na pantay lang. Kasi alam mo, Glenda, ang mali na nakikita ko sa iyo is ibinaba mo ang stand mo. 'Di ba? Ibinaba mo yung paninindigan mo nang dahil sa pagmamahal. And that's wrong. 'Di ba? Papaanong itatrato ka ng maayos ng isang tao kung ikaw mismo ay yung mga paniniwala mo, kasi wala tong walang pinagkaiba sa relasyon ng babae at lalaki, 'di ba? Na mas normal natin nakikita sa lipunan na ginagalawan natin, 'di ba? Parehas lang 'to Love is love. 'Di ba? Love knows no gender. Yan yung mga sinasabi, pinagsisigawan natin. 'Di ba? Kaya wag mong ibababa yung sarili mo, yung respeto sa sarili mo, yung kalidad ng pagmamahal mo nang dahil sa ikaw ay tomboy. 'Di ba? Kabilang doon, please respect yourself first. At sa nangyayari sa inyo ni Rachel, wala siyang respeto sa iyo kasi nakikita niya na tumitiklop ka sa mga kagustuhan niya, nadidiktahan ka niya. 'Di ba? Kaya paano kanya tatratuhin as equal kung ikaw mismo ay pinagbibigyan siya ng pinagbibigyan? 'Di ba? May magmamahal sa iyo, merong pang katapat, Glenda, and I'm sure hindi si Rachel 'yun. 'Di ba? Kung magbabago siya, salamat, but it doesn't necessarily mean na you have to stay with Rachel anymore. Yon, correct, Popoy. Very well said, Popoy. Kaya naniniwala talaga ako, Poy, dun sa kasabihan na we get the love we think we deserve. Kaya kung hindi mo nakukuha yung pagmamahal na gusto mo, yung kakarampot lang, kasi yun yung ine-expect mo na hanggang dun ka lang. Kaya kung gusto mo ng mas bonggang pagmamahal, yun ang hanapin mo. Huwag kang magtiis. Okay, guys? Yun ang inyong tatandaan. We get the love we think we deserve. If it's not enough, then you are not doing enough for yourself. Okay? Yeah. Okay. Nako, maraming salamat mga kapamilya sa inyong pananatili sa amin, at syempre bukas meron na naman tayong hihintayin na magandang kwento kasama ang ating mga dramatista. And speaking of mga dramatista for today, I'm sorry hindi po natin sila pasasalamatan para maiba lang. Aba, Yung bukas na po agad ang ating Ngayon pa talaga, Bakit? Popoy? Parang dapat ata, napakahirap umarte. Pasalamatan natin Napag-usapan namin ng aming producer na for a change, hindi muna tayo. Nakapamewang na naman tayong dalawa. Ay, nakahalukot-kip ka pala. Teka lang Ayaw namin magpasalamat sa iyo, in short. Poy, I deserve Pero ito na nga more po, of this. magagaling. Oo naman, ang mga magagaling talaga, sabi ko nga sa inyo, pamantayan ng mga dramatista noon pa sa radyo at syempre hanggang dito sa mga live streams natin. Pasalamatan po natin sila. Siyempre, ang napakagaling na Glenda, ginampanan ni Kenneth Ancero. Love natin yan si Kenneth na yan. At Galing. nga, the best, the greatest, ang gumanap bilang Rachel. Walang Eman! Si Jag Kamat! Yon! Sige, tuloy mo na. Ikaw na.
Okay, basahin mo na po. Tapusin mo na At po. syempre, si Ana ay ginampanan din naman ni Jamie Rubio. May pa-birthday kanina. Ayan, at syempre, ito yung naging turning point, ano? Nung dumating na yung delivery boy, si Makoy Marcos. Oh, maraming salamat po sa inyo. Yan, at ang writer ng ating kwento, si Eileen Capuno, at ang editor, si Joko Loco. Maraming salamat po. At ang pinakamaganda, hindi po siya nagkasya na siya ay tumayo lamang magboses bilang dramatista. Siya rin po yung kumanta sa panggitnang awitin natin kanina. Bilang si Barbie Almalvis. Ayan. Si Rachel, ginampanan ni Bea. Thank you, Bea. Ang galing. Natural na natural. Parang may karanasan. Ito naman. Wala, nagpapasuyo pa. Dali, Bea. Bea, wala namang kumakalabit sa'yo eh. Wala namang kumakalabit sa'yo. Sandali. Bea, tingnan mo ha. Teka. Ay, Sige lilipat ako na. dito. Ala! Ay, hindi, okay na nga. Okay na, uy. Uy. Uy, ka dyan! Uy! Harap ka na rito. Alam ko naman may kiliti ka sa tuhod eh. Okay, sikuin kita dyan yan. Sikuin kita ha. Ito naman. Akin na, hawakan ko yung tuhod mo ulit. Ha? Tuhod. May tuhod ka dito. May Tuhod po tuhod yan sa'yo. Ha? Tuhod, Wala ka ng hindi tuhod usap- pagkatapos. Usap mo nga yan. Usap mo nga yan. Ano to? Nagbawas ka ba ng body parts pagkatapos ng hita, paa na? Wala ng tuhod? Ano ka? Galing ni Bea. Palakpakan natin. Thank you so much for this award. I accept Galing. it and thank you for giving me the role. I really love it. Thank you. This is for you guys. Mm. Anyway, bukas, Yes. meron Oy, tayong enjoy that tatagagan. lubricant, ha? Oy, excuse me? Alcohol to? Excuse, I don't need that. Alcohol. Anyway, ay, bye-bye. Eto na nga, pakinggan natin ang drama natin for tomorrow. Let's go. Makoy, pasok! Ngayong Webes sa Dear MOR. Hindi ko naman tinatanong magkano yung pabango. Itatanong ko sana kung bakit siya nagpabango. Parang di naman niya hilig ang magpabango ah. Naku, Romel. Naku talaga. Ayan ka na naman ah. Hashtag Dear MOR. Hot Legs. Aba, Hotlet. hotless. Uy, nakaka-relate ako dyan. Hotless. Yan. Kaya, Oh, yan. halika na. Nako, simulan na rin po natin agad. Excited na tayo. Agad na. Para bukas po. May Eto na po gagawin ang kasi ako part bukas two. eh. Eto na, umpisa na natin. Talaga. Excited kayo ha. Maraming salamat po. Ako po si DJ P. DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako po, Gorgeous B. Thank you sa mga stars, guys. Gorgeous B, Bea. At syempre, lagi po namin paalaala mga kapamilya, kahit nga medyo nagluwag na sa ating kapaligiran na naman, ang paalaala pa rin syempre is to stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari mga ka-family, please stay happy.